Hello, engineers. Ito na ata ang huli sa aking parte rito sa ating free refresher. Ayan. Problem natin, analgom naman. Mahilig sa analytic geometry. Siyempre. Sign up natin. The arc of a fireplace is to be constructed in the shape of semi-ellipse. Ayan. Arc daw ng fireplace. Fireplace, sa ibang bansa, malamig doon. Ba? Meron silang fireplace sa loob. Kung saan bumababa si Santa, ganun ba? May chimney, chimney yata yun, 'di ba? Usok yan, diyan lumalabas yung usok ng fireplace. Tapos sa loob ng bahay ay parang ganyan, tapos nagsusunog sila. Susunog lang si Santa 'pag bumaba siya. Ngayon, sabi po, the opening is 3 feet tall and at the center, and 8 feet wide at the base. 8 feet tall ito, then 3 feet ito. Yan, ganda ng drawing. 3 feet. 3 feet, meaning tig 4 feet dito sa magkabilaan. 4 feet, semi-ellipse daw. Kung itutuloy natin yan, ito na ellipse. Yan. A conductor uses 8-foot string, yan, attached to 2 thumbtacks. How far from the center of the arc should the thumbtacks be placed? Ayan. Maglalagay daw siya ng thumbtacks. Ito thumbtacks niya, meron siyang string na 8 foot, then yan. Yun yung gagamitin niya para makagawa ng ellipse. Saan niya daw ipoposisyon yung thumbtacks with respect sa center? Parang dinefine niya kung ano yung ellipse, eh. Ano ba yung ellipse? Ito talaga yung way para makagawa ng ellipse. Ito yung pinaka-definition ng ellipse. You have 2 points and an ellipse is the locus of points wherein the sum of the distances from those 2 points are constant. Diba? Kunwari ito yung D1 at D2 mo. Sa ellipse, yung D1 plus D2 mo ay constant. In our case, it is 8 feet. And itong constant na to ay yung length ng major axis or 2A. Kasi yung A ay semi, kalahati. Kapag semicircle, kalahati ng circle. Ganon. Meaning, ano ba yung 2A natin dito? Yung 2A natin dito ay yung length ng major. Yung major, yun yung axis na mas malaki. Yung minor, siya yung mas malaki. Dito, ang major natin ay 8. Then, ang minor natin ay 3 plus 3, 6. Ganyan. Then, meron pa tayong C. Kung naalala niyo yung ellipse, okay, wala nang harmony discussion. Skip ng pa-skip. Kung naalala niyo pa yung ellipse, yan. Ito, mas malaking axis ay A. Ito, mas maliit ay B. Then, yung distance na 2A pala, 2B. Then, yung distance from the center to one of the focus ng foci, siya yung C. Yan. Ito yung B. Ito yung A. Meaning, kung ilalagay mo si A dyan, yan, A, magiging Pythagorean. Diba? Magiging BCA. Yeah. B squared plus C squared is equal to A squared. Ito yung relationship natin ellipse. Kung ganun yung nangyari, diba? Masyado lang, bilis. Ngayon, tama ba na 8 feet yung string na ginamit niya? O, tama. 8 feet yung string. Kasi, siya rin yung length ng major axis para masatisfy siya. Ngayon, maglalagay siya ng thumbtacks dito. Yan. Ano yung distance ng thumbtacks mula doon sa gitna? Or, ano yung distance ng focus
papuntang center, yun yung C. Yan ang hinahanap dito, yung C. Yan, hinahanap yung C. So, para mahanap yung C, dito tayo magiging C is equal to square root of A squared plus B squared. Yan. Nakita na natin ang 2A natin ay 8. So, ang A natin ay 4, ang B natin ay 3. Tama? Think so. Minus to. Then square root of 4 squared minus 3 squared. Ano ba yan? Square root of 4 squared minus 3 squared. Tingnan natin. Sige. Buran natin lahat. Madali lang naman yung ano. Ibig sabihin. Yan ay square root of 4 squared minus 3 squared. Or 2.65. Yan. Eliminated na tong dalawa. Hindi siya pwedeng time fit. Masyadong malayo. Bye-bye, bye-bye. Horizontal or vertical? Siyempre, para malaman natin, i-drawing natin ulit. Nung dinrawing natin siya, pahiga yung iyong major axis. Ito yung major axis mo. Since pahiga siya, kung nasaan yung major axis, nandun yung focus. Nandun siya nakahiga. Yung focus. Parang crab yung mukha niya. Meaning, horizontal. 2.65 feet horizontal yung sagot. Pasensya na po kung medyo minadali po natin. Pero ganun po ang logic behind your problem. Thank you po. Sana po may natutunan kayo. Salamat sa mga laging sumusuporta sa amin. Thank you po. Love you all.